Ako, magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon na ba o gabi? Yan, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa aming ika-26th episode ng Salamat PBBM. Napakabilis na 26 pero yung energy namin ganun na ganun pa rin kasi tuwing Miyerkules. Tuwing Miyerkules. Parang bago pa lang eh. Excited kami magbigay ng mga impormasyon at ng mga proyekto ng ating presidente at mga nangyayari dito sa gobyerno. Ako pala, si Palerisa Tibet, may kasama akong dalawang vlogger na gwapong sabi nila. Magandang gabi mga kaya, mga ka-BBM, no? Gaya ng lagi ko sinasabi, paki-share po itong podcast namin dahil meron po kaming magagandang ibabalita sa inyo at pag-uusapan, no? Teaser lang po, mamaya papalam namin sa inyo kung anong nangyari sa kasong sinampalaban kay Kong Biao Miao. Hintayin nyo po, panoorin nyo po yan. Parang hindi ka convinced pre na mga gwapo Magaganda kasi yung camera natin. Anyway, magandang araw po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. Sige, audio check tayo. I-comment dyan kung malinaw po yung ating audio at nasaan po kayo. I-comment po yung lokasyon ninyo, mga opinion, reaction. Lagay nyo dyan sa comment section at mamaya babasahin po natin yan. O yan, mga ka-BBM ha. Magandang gabi po sa inyong lahat at magsasama tayo ng isa't kalahating oras ng mainit na balitaktakan at credible na pag-uusapan ngayong gabi. Palalista, bakit ang pogi mo ngayon? At saka kumikinang eh. No. Hindi, bakit nasobrahan ka naman sa filter dyan, operator? Wala ba filter? Ewan ko. Ang pogi ni Palalista Hindi, kayo. baka sa lighting natin, dapat madilim. Mother! Kung nanonood po kayo, bakit ang gwapo ni Palalista kayo? Dapat sa lighting pala, madilim yan. So mga kababayan, bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin itong kay magaling na dating senador na si Juan Ponce Enrile. Pinapaalala po namin, siya po ay buhay pa po. Huwag po kayo magpapaniwala doon sa mga nagkakalat na mga fake news na ito raw ay na maalam na hindi po Buhay totoo pa. yan. Buhay pa po yan. Mismo galing na po yan sa kanyang mga anak. At umihingi sila ng panalangin sa atin na magdasal tayo para malagpasan ni Senator Enrile itong pinagdadaanan niya ngayon sa buhay niya. Actually, nagbabasa tayo ng mga comments, no? Sabi nila, kung iyan ang kaloob ng Diyos na magpahinga na si Senator Enrile, okay na rin yan. Kasi kumbaga kota na ito, 101 years old na yan, no? Pero ang pamilya niya, nililinaw na kasalukuyan nasa ICU pa siya, yun nga lang, slim chance of surviving. So medyo malubha na po ang kalagayan ni dating Senator Juan Ponce Enrile. Maraming na fake news kahapon, ano? Kagabi, no? Sobrang dami, no? Buti na lang, hindi ako basta-basta rin naniwala sa mga post. Kaya kailangan na tayong mag-confirm, magtanong sa mga nakakaalam talaga. Yung malalapit po talaga sa pamilya ng ni Senator Juan Ponce Enrile, no, para malaman natin ang totoo. At yun nga, hindi talaga totoo. No? Ako, meron akong kwento mamaya tungkol sa kanya kapag meron ka muna sasabihin. Yun ang mga inaano natin na magdasal tayo para dito kay dating Senate President Juan Ponce Enrile na makayanan na ito, malagpasan niya pa to kasi kailangan ni PBBM yung utak niya. Actually, ang laki ng contribution niya sa administrasyon ni PBBM. Malaki. No? Yung kanyang legal advice. Hindi lang sa administrasyon ni PBBM, kundi simula nung nag-umpisa mas na-appreciate ko kasi siya recently. Hindi siya pinabayaan ng presidente at tagapagtanggol talaga ito ni PBBM, in fairness. Ito naman, kilala naman natin ito si Senator Juan Ponce Enrile na talagang magaling na abogado. Lahat ng sabihin nito ngayon, talagang nagbabiral, marami mga nasasaktan, marami rin, pero mas marami ang mga natutuwa sa kanya, sa mga sinasabi niya. Correct. Kasi syempre, dahil panig siya ng katotohanan. John, na-meet mo naman si Senator Enrile? Nakita ko na siya, pero wala kaming intimate interaction, yung tipong madikitan kayo, nag-shake hands kayo. Wala pa akong ganyang experience. Ako once ko pa lang siya na-meet, no? Alam mo kung kailan? Saan yun? Kailan? Siguro mga around 1990, 1991. Ang Third year college ako. Third year college ako at di pa sa mga kolehiyo, nag-aano ka ng OJT. Internship. Internship or on-the-job training, no? Dahil ako, business course yung subject ko. So nag-OJT ako dyan sa somewhere in Makati. Nagkataon yung building na kung saan merong law firm si Senator Enrile, yung tinatawag na Pekka Bar. Sikat na law firm yan. No? Nakasabay ko siya sa building, sa elevator. Oo. At nung nagkatinginan kami, siya yung unang-unang bumate with yung smile niya, talagang wide smile talaga. At sabi niya, hello. Siyempre, nagulat na pa. Starstruck, no? Oo, na-starstruck ako. Pero doon pa lang, makikita kung gaano katindi ang presence ni Senator. Yung aura, yung energy aura niya. Hindi ako magtataka kung maraming magsasabi na
is very charming and talagang yung presence niya is talaga overwhelming or ano. Ang mahirap dyan ka BBM, mahirap dyan, yung mga nang fake news kahapon. May mga vloggers. Bakit? Baka kabado na yung mga yon. Oo. Kasi syempre, yung pamilya. Nagalit ata yung pamilya eh. Galit. Sino ba matutuwa ron? Oo. Di ba? Actually, sa mga Kung ganyan, natuwa ka ron, utak DDS ka pag natuwa ka ron. sa mga ganyang sitwasyon, ang tendency kasi, even yung media, ganyan, nagpapaunahan yan kasi nagpapasikatan. Pero sana, ano yan usapin ito ng death Let's say, confirmed yan, hayaan natin yung pamilya. Oo. Di ba? Huwag natin i-break. Actually, yung mga media organizations, alam ko yan kasi galing ako dyan Hindi pa man patay, naghihingalo pa lang. May mga produced na tribute na yan. Ganun? Oo, may mga sikat na komedyante that time, hindi ko napapangalanan, si Dolphy, may isang media organization, nakaredy na, buhay pa si Dolphy, nakaredy na yung tribute. Kasi paunahan sila Pero sana sa mga ganyang sitwasyon, ibigay natin sa pamilya yan, irespeto natin yung pamilya. Kaya nga kahapon, tinignan ko muna kaagad dun sa page ni Katrina Enrile. Wala. Kaya alam ko talaga, fake news kaagad kasi alam nyo naman, kami talaga unang makakalam kasi yan sila Ponce Enrile, dyan bahay nila sa Dasmariñas. Kami po nagdi-deliver ng bigas yan ako. Yan, kaya monthly nakikita ko siya, nagpapahingit sa bahay, palakad-lakad. Kaya malalaman talaga kung totoo man o hindi naman. Kaso dami na nag-post. Alam mo kung bakit medyo maraming kumagat? Bakit? Daily Tribune kasi Daily Tribune ba? Consider Daily as ano na yan as mainstream media, no? Tapos ganun na hindi man Pero lang. hindi pumalpak yung Hindi Tribune. sila nahiya. Daily Hindi Tribune sila yan. nahiya. Kaya nga, hindi pa, mukhang walang apology Apology na man ngayon, lang. ano? Ganun? Daily Grabe. Tribune. Yan Ang daming nun. Yan ang problema. Nag-screenshot nung Post nila. post ng Daily Ang Tribune. dami, tapos ang dami pang vlogger na nabiktima ng hindi nagbe-verify. Banat ang banat. Oo nga. Ngayon, kanya-kanya silang bura. Kasi baka mapura talaga page sila pag dinimanda sila. Di ba? Respeto sa pamilya. So Respeto yan sa mga pamilya. ka-BBM kung gusto nyo makabalita, puntahan nyo yung page nung anak niyang si Katrina Enrile. Yan. Diyan kayo mag-abang ng balita dyan kay dating Senate President Juan Ponce Enrile at wag kung kani-kanino mga vlogger na ng fake news. Muli, pagdasal po natin itong si dating Senate President Juan Ponce Enrile na malagpasan niya po itong pagsubok na kanyang pinagdadaanan. So dito tayo sa kulang-kulang sa pansin. Yan. Eto, mainit na balita. Ngayon lang to, di ba? Ngayon lang. Bago. Si 1 hour ago. Congressman Kiko Barsaga. Kiko Barsaga, kinasuhan ng CIDG, tama? Yes. Kinasuhan sa CIDG. Kinasuhan siya sa CIDG. No. Kinasuhan ng Nagkaso ang CIDG na CIDG, gobyerno. Gobyerno nagkaso. Kay Kiko. Kay Kiko Barsaga. Ngayon, sa DOJ. papadalhan na yata siya ng sapina, tama Yam? Yes. Papadala siya ng sapina para Pakita sumagot. natin ang sapina para legit, para makita ng ating mga viewers. Ayan, screenshot po. nyo na lang. Screenshot nyo. Basahin nyo at habang binabasa nyo, pagtawanan ninyo. Yan. Yan. Ito po, patunay, na kapag gumawa ka ng kasamaan sa kapwa mo, may balik talaga yan. Karma is real. Ang sabi niya, freedom of speech. Naku po, may hangganan yan. Pagtaka ka, sasabihin mo talaga, freedom of speech yung pagtaka ka. Tapos critical kasi sa gobyerno, so ang ginagawa daw kasi ni PBBM, yan yung narrative nila ngayon. Kapag kontra ka sa gobyerno, kakasuhan ka. Mga DDS naman, maniniwala. Mga eng-eng Alam mo naman, grade 3. Ito yung isa sa patunay, no? Yung mga kababayan natin na masyadong impatient, yung kulang sa pasensya. Ito po isang example na huwag po kayo masyadong nagmamadali, huwag kayo masyadong nawawalan ng pasensya sa ating gobyerno dahil kung talagang may basihan na magsampa ng kaso ang ating gobyerno, no? Talagang isasampa po yan. Itong kaso ni Congressman Kiko Barsaga is a classic example dahil nung mga nakaraang ginawa niya, yung mga pinakita niya at yung pag-uudyok niya sa ating mga kababayan, no? Na Iwanan na ang gobyerno. No? May magbayad ng tax. Correct. May karampatang po yan. Penalty yan. Penalty yan. No? Kaya ang kinaso po sa kanya ng CIDG, basahin ko lang po ang kinaso po sa kanya ng CIDG is violation of Article 142, which is inciting to sedition, and Article 138, inciting to rebellion, both of the revised penal code in relation to Section 6 of Republic Act number 10175. Medyo dalawang kaso po na mabibigat yan, no? Non-bailable yan, di ba? Hindi naman. Baka yung, di ko lang alam. Pero let's clarify. Paki-check natin bago mag-end yung show. I-clarify natin kung may bail or no,
no bail yan. Yung stage niya nasa preliminary investigation, no? So Preliminary- sinubpi na siya para Yes. marinig yung Sagutin. kanyang stand, no? At pag na-establish yan, Paano yan kapag napunta na ng kaso yan? Ano yung aresto na yan? Hindi pa, ganito yan. So, nag-file lang CIDG, tapos Teka lang. Sige, Paano hinahanap pala ko yan? lang. Attorney Chua, pag ano yung mga ano yan? talagang bumalik pa, no? Para lang may pasok yung Attorney Chua, no? Anyway, ganito po yan. Ang complainant po ay CIDG, no? Sila po yung nagkalap ng ebidensya tungkol sa kaso na to. At ang pinali na nga po nilang kaso ay inciting to sedition saka inciting to rebellion. Ngayon, nag-prepare na po ng subpoena yung Department of Justice, yung Prosecutor's Office, no? Iniimbita na po si Kong Kiko Barsaga para mag-appear on November 18 and 25 of this bilis, month. Yes. Wala nang adjustment tong period na to. Either magpakita ka sa 18 and 25, no? Pag nagpakita ka doon, kailangan ka mag-submit ng iyong counter affidavit sa complaint. Oo. Paliwanag mo kung bakit hindi ka dapat kasuhan ng Oo. inciting to sedition sa inciting to rebellion. Ngayon, kapag nakapag-submit na si Congressman Barsaga ng kanyang affidavit, sasabihin ng prosecutor yan kung kailangan niya pa ng another hearing or sasabihin niya na submitted for resolution. Pag sinabing submitted for resolution yon, hintayin na lang po natin kung ano sasabihin niya. Kung isasampa niya yung kaso o i-dismiss. Ngayon, kapag dismiss, walang kaso si Kong Barsaga. Pero kapag sinampa niya, sinabi niya merong ebidensya, probable cause or yung sinasabi nilang with certainty of conviction, no, tungkol doon sa kaso, isasampa na yun sa korte. Pag nasampa sa korte, issue na siya ng warrant of arrest. naku po, baka umabot ng Pasko. Baka kasama siya dun sa... Baka siya yung mauuna sa Pasko. Magpapasko sa Baka kulungan. November 25 pa lang, kulungan na yan. Alam mo, palurista kung ako prosecutor niyan, magpapasikat talaga ako. Bibilisan ko talaga ma-resolve tong kaso na to at bago magpasko, pwede kong isampa sa korte. At siyempre, papogi ka dyan. Prosecutor ka eh. Di ba? Di asikasuhin ko agad tong kaso na to. I-prioritize niya yan. Pag-submit pa lang ng counter affidavit ni Kong Barsaga, no? Pag-aralan niya na agad yung complaint sa kayong counter affidavit and then i-resolve niya agad. 3 days to 1 week, kaya niya Pero yan. ngayon November, 3 days, ano eh. Okay, November 12, mukhang malabo assuming ng mag-submit December. ng November 25, no? By first week of December, kaya niyang desisyonan yan. So bago nga magpasko, pwedeng ma-arresto si Naku po. Nako, yan ang problema. Pero makakapag-rally pa siya. Yun naman ang kagandahan. Makakapag-rally pa Hindi siya. na makakapag-rally 16, kasi 17. Hindi, sisigaw yan, sigurado. kasi yung isip niya nandiyan na yan eh. Hindi, okay yan. Kasi the more niya ginagawa yan, katulad may mga post na naman, meron na naman mga bagong post. So, the more niya ginagawa yan, mas lalo lang na bumibigat ang kaso niya. Mas lalo lang madadagdagan ang ebidensya laban sa kanya. Kasi tingnan mo pag sumama sa rally yan, tapos ganyan yung pag-iisip niyan, makakasabi na naman ng labag sa gobyerno No, yan. papahamak na naman siya. Papahamak na naman yan sa bunganga niya. Freedom of speech kasi. Pagdagdag siya ng pagdagdag. Oo. Kaya kung ako sa kanya, asikasuhin niya na lang yung pusa niya. Asikasuhin niya na lang. Mamigay siya sa mga binagyo. Yun na lang yan eh. Ayun na lang, kaysa maglaban-laban sa gobyerno na wala namang katuturan. Ang nakikita ko bukod sa kaso na yan, one of these days, magugulat lang tayo sa news na tatanggalin ng Kongreso yan. Ito may post siya eh. Maganda May yan. post siya eh. Siyempre, pinapalabas siya na naman na masama dito si PBBM. Sabi niya, Ang sabi niya, si PBBM daw po ito, Marcos files sedition and rebellion case against Congressman Kiko Barsaga. Si PBBM ang nagsampang ng kaso. Fake news! Hindi ako nagtataka na medyo may pagka-TAN-GA sa kami may pagka-OBOB eh. Alam mo bakit? ano yung TAN-GA? Ano yun? Tanga yun. Tanga. Bakit? Siya rin po yung nagsabi na nung napabalita nung isang araw na merong warrant of arrest from ICC si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya doon sa kanyang video statement na nag-issue daw si Pangulong Bongbong Marcos ng warrant of arrest kay Bato. Nakapag-aaral naman siguro yan, di ba? Tapos si BBM makapag-issue ng warrant of arrest. Ganyan pa yung mga congressman natin. Yung mga ang nakakahiya rito, yung mga taga-Dasma, Riñas Cavite, paano nanalo yan? mga basic sa mga batas, sa mga yan ang tanong ng mga kababayan. Paano nanalo sa Dasma Nagbayad Riñas daw Cavite kasi. ito? Nagbayad. bakit yan ang problema. ang daming nagpapalo na humahanga sa kanya, no? Malay ko sa mga yan. Di ba? Isipin mo paano nanalo
mananalo ito sa DASMA kung ganyan klase mag-isip. Representative nila, isipin mo yung term na representative, kinakatawan niyo Tapos congressman ka, gumagawa ka ng batas, ganyan ka mag-isip, ganyan yung mga sinasabi. Hindi mo alam ang batas? Correct. Di ba? Si BBM ba nagsampa ng kaso kay Bato de la Rosa? Kahit yung pulubi, alam yung hindi si BBM. Correct. Di ba? O ngayon mga kababayan inuulit namin. Walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa kamalasan na nangyayari dito sa buhay ni Kiko dahil siya ang nagpili ng buhay niya na yan. Karma yan. Sabihin ba naman niya, maraming, dahil kay BBM namatay, ilan namatay sa Cebu? 200 namatay sa Cebu dahil kay BBM ninakaw yung pondo, di ba? Oo, ninakawan. Pati yung pagbagsak ng eroplano, helicopter ng Armed Forces of the Philippines, sinisisi niya rin yan kay PBBM. Di ba? Kasi ninakawan na naman daw ang AFP. Ganyan ba ang freedom of speech? Di ba? Hindi po ganyan ang freedom of speech. Katangahan po yung ganyan Dapat speech. alam mo yung hangganan mo. May limitasyon yan. Gaya namin. Alam namin hangganan namin. Kasi baka makasuhan tayo eh. Oo naman, alam namin. Kaya ikaw bilang kongresista dapat, mas alam mo yan. Kasi representative ka ng Dasmariñas Cavite. Kapag nakulong ka, pahiya yung mga kababayan mo. At Kasi mawawalan sila ng representante. kasi binoto nga nila yung ganyang congressman. Mapapahiya talaga kababayan niya. Diba? Yung iba nga, kinakahiya na siya. Hindi namin congressman yan. Yan ang problema dyan. Mga kapitbahay niya nga eh. Ganyan mga sinasabi. No? Nagtataka sila kung ba't binoto ng mga taga-Cavite. So ito, kapapasok lang po to. Wala pa siguro tong 2 oras o 1 oras, no? Wala pa. 1 hour. Kapapasok kasi bago kami magsimula, dumating tong balita sa amin eh. 15 minutes before po kami mag-umpisa, dumating itong balita na to. No? So basa tayo ng comment bago tayo punta sa isang Sige, medyo marami-rami. Sabi ni Manora Zamora. Sana Sinabit. si Topacio at iba kasuhan lalo na yung nagsabi na tatadtarin niya si PBBM sa harap ng pamilya niya watching from Japan. Oy. Yan. May kahangganan din yan. Dapat Oo, din yung naman. punto. Dapat nalagot yung mga yan. Si Paras Chona, nag-apologize siya sa family ni Sir Sino siya? Enrile. Sino siya? Baka yung Hindi naman siya nag-ano dun. baka yung Baka Daily yung Daily Tribune. Tribune. Hindi natin alam, no? Dapat lang. Si Renita Nagel Nati, maraming bobotante sa Dasmariñas. Hindi Kayo po na nagsabi niyan. Sige, taas pa natin. Sana makulong si Barzagang, saan na yan? Nawala, no? Basta may nag-comment, sana daw makulong. Ayan, sabi ni sana Paras makulong. Chona, di ko rin alam sa Dasma kung bakit siya binoto. Pigsa, saltik. O yan, mga ka-BBM dito tayo sa pangalawang topic natin. Ito, mainit-init to kay FL. Ilabas nyo na yung math card natin. Yan, ito Fake news yan di ba? Kay VP Sara na kababalik lang, nagbida-bida ka agad, nakuto-uto ka agad sa Cebu. Nakuto-uto ka agad. Saan ba siya galing? Di ba Nag-abroad. naglamyar na raw? Tapos bumalik. Nagpunta sa di ba, sa resort sa Quezon. Oo. Tapos pagbalik si FL ang sinasabihan mo. Wala. Pinaginitan. Meron. O sige, video. Anong video yan? Sige, mamaya na yung video. Sige. Hindi, dapat makita nila yung sinabi ni Kaya, tingnan ko sa cellphone ko mga kababayan. Ito yung sa kasagsagan daw ng Bagyong Tino, umatin pa raw ng concert itong CFL. Yun yung akusasyon ni Sara Duterte dyan. Kino-call out niya si FL. Kino-call out niya. So, ibig sabihin, dapat si FL, nung kasagsagan ng Bagyo, nagpunta siya ron. Oo. Dapat pagkatapos ng Bagyo, nagpunta agad si FL doon. Hinabol niya dapat yung Bagyo. Oo, samantalang siyang inelect, nagbabakasyon. Siya yung pasahod ng gobyerno. Oo. Unang-una, si FL ay hindi po yan elected official. Tama? Tama. Si FL ay may bahay lamang ng ating presidente. Tama. At tumutulong lang rin naman sa ating presidente kasi nga siya ay may bahay na gusto niyang tulungan yung asawa niya. Pero hindi po siya elected na gaya ni BP Sara na kailangan habang andun yung bagyo, harangin niya yung mata ng bagyo. Hindi po ganun. May expectation sa kanya kasi elected siya eh. Pasahod private siya. citizen pa rin Saka talaga walang si FL. kredibilidad ang ating vice presidente Wala. para magsalita para call out si First Lady Liza Araneta Marcos dahil ginagawa niya yung ikina-accuse niya kay Madam Liza Marcos di ba? Nung nasa Germany, di ba yung may bagyo dito, nagpunta ng Germany, nanood ng concert ni Taylor Swift, di ba? Etong recently, may bagyo sa Cebu, yung Tino, asan siya? Nasa resort sa Quezon. Ayun nga nagtataka ako sa mga hanggang ngayon sumusuporta kay BP Sara. Kung gaano talaga kabobo
lahat ng inaakusa niya kay FL, ginawa niya. Nagre-rest na ako eh. Nagre-rest na ako. Nagre-rest na ako eh. Hinaharap mo naman. Take two. Hinaharap mo eh. So, wala na yung momentum pwede. Doon na nga lang, di ba? Sasabi, nagpunta si FL sa party. Hindi naman party pinuntahan eh. Correct. Ano yung pinuntahan niya? Book launch yan at Goldenberg concert series yan. Hindi yan yung concert na may mga magpe-perform, etc. Ito po ay promotion ng ating kultura. Yung Goldenberg, matagal nang ginagawa yan. Every other week niya, pinapalabas siya sa PTV4 eh. Yan, may mga nagpe-perform ng mga Filipino artists, mga pianist, pinopromote yung kultura. At ito, book launch ito, again, scheduled yung book launch na yan kung saan tampok yung mga dating First Lady ng Pilipinas. Pre-planned po ang tawag dyan. Pre-programmed na po yan. Nakaset na po talaga yan sa araw kung kailan nangyari yung events. No? Ngayon, hindi naman na magiging sagabal o hindi naman delikado na magpunta o ituloy yan dahil hindi naman ganun kalakas ang bagyo. Hindi ganun kalakas ang bagyo sa Metro Manila o sa NCR, di ba? So bakit natin i-re-rescale o bakit ika-cancel yung event na yan? Siyempre, ituloy mo na yan kasi yung mga preparasyon yan, gumastos na ang gobyerno yan. Nandiyan siya mag-push through yung gumastos na. Alam nga, sayangin mo yung ginastos ng gobyerno by rescheduling ito some other day. At saka yung venue na yan, 3 hakbang lang yan mismo kasi sa Malacanang rin mismo yung venue na yan eh. Diba? Goldenberg so yan Mansion. po yung inatinan ni First Lady na sinasabi nitong si BP Inday Sara natin na medyo mahina yung utak na yan daw inatinan niyang party. Hindi party yan. Hindi party. Hindi, yun nga sinabi niya eh. Concert series yan. Inuna pa raw yung party siya. Inuna niya yung swimming. At yung pagsusuot ng Snow White na costume. Inuna niya yun. Samantalang yung mga kababayan natin binaba sa Cebu, siya wala. Palerista, malamang nasabon ng gusto ni Vice Pusit yung yung may-ari ng resort. Kasi nag-post, no? Kasi pinost nila yung mga pictures. Hindi, pinura naman. Kaso na-screenshot na eh. Na-screenshot. Pwede bang makawala sa ating mga netizens yung mga Naku, malamang talaga. Malamang, sinabon yun. Ito, malamang talaga. Pinapalabas ni Sara Duterte, walang ginagawa sa FL. Ito, siya walang ginagawa. Ito, panoorin natin kung ano yung mga ginawa ni FL habang binabayo tayo ng sakuna. Nako, sa haba na listahan ng nagagawa ni FL, baka mapahiya to. Yan, nakita nyo ha? Mga kababayan, nakita nyo. May video kay FL. Isunod natin yung video ni BP Sara. I-play nyo rin. Sige, play nyo. Play nyo. Pinahanap. Kanina ko pang umaga pinahanap. Wala kayo nakita? Wala makikita. Wala. Dapat sinabi nyo. Wala talaga makita. Kahit anong hanap natin dyan, wala makita. Mga ka-BBM, yan pala makikita nyo. Trabaho ni FL sa loob ng sa loob ng 1 linggo lang, no? 1 linggo lang yun. 1 linggo. Yung trabaho ni... Yung 3 taon ni BP Sara, hanapin nyo. Wala nga makita. Kulit mo, wala nga makita. Mas marami pa yung 1 linggo ni FL na trabaho kaysa sa 3 taong trabaho ni BP Sara. Pero yung naka-Snow White siya. Ha? At saka yung trabaho ba? Kami ay apoy na hindi mamatay. Nung nagkasunog, nagtago ako. Yun yung concert. Di ba? Kayo ang umusga. Kayo mga nanonood sa amin ng mga matatalino. Yun ba? Walang ginagawa? 1 week po. 1 week pa lang yun. Di ba? 1 week pa lang yun. May nabasa nga ako comment dito kanina eh. Si First Lady ang Vice President natin, hindi si BP Sara. Correct. Diba? At pansinin nyo, pag nagsalita sa FL, hindi niya binibida yung sarili niya. Laging si Presidente Marcos. Asawa ko. Napaka-sweet nga. Bilin to ng asawa ko. Ito gusto ng asawa ko. Di ba? Pero lagi ko sinasabi si FL yung merong Midas touch, lahat ng hawakan niyan talagang nagagawa na maganda. No, nagkatotoo, na-implement ng maayos. No? Yung ginawa nila sa National Library, napakaganda niyan. Kasi pag sinabi mo National Library, nakakatakot, di ba? Mga bata hindi maingganyo pumunta. Pero transform nila yan. Maingganyo yung kabataan. Pumunta kayo dito, magaganda yung facilities. FL din yan. Yan ha. Yan, nakita mo na, BP Sara. Itong ginawa ni First Lady, na trabaho niya ng 1 linggo, hindi mo kaya to. Hindi mo kaya to. Kasi ang una sa'yo, bunganga. Una sa'yo, daldal, walang puro forma, walang trabaho. Pang-reels yan. Oo. Challenge ko sa lahat ng sa lahat ng nanonood dito. Challenge ko po. Subukan nyo pong pumunta sa Facebook, sa search. Correct. No? I-search nyo achievements of Sara Duterte. Sara Duterte.
Ano? Walang lalabas. Walang lalabas. Alam niyo kung po ang lalabas? Puro mat card ng mga paninira niya sa Pangulo at sa gobyerno. Yun lang ang accomplishment na pwede niya pagmalaki, yung kanyang daldal. Hindi, may nakita ako rin sa YouTube, BP Sara accomplishment, papanoorin ko. Ano? Pag-click ko, 3 oras na puro loading pa rin. Akin yun eh. Wala pa na trabaho. Wala pa na gawa. Editorial ko ata yung nakita mo eh. Wala accomplishment. Naalala niyo po yung editorial ko? Gumawa ako ng editorial. Nag-research talaga ako ng gusto. Kaya lang wala akong makita accomplishment. Kaya po yung editorial ko, blanco. Yan ang sampal sa mukha. Tapos imagine mo, yan ang gusto nyo ipalit kay PBBM. Anong gagawin yan? Yan ang gusto niya. Hindi nga. Ako hindi ako magaling sa English pero talo ko pa yan. Malamang. One-on-one kami sa English. Duduguin mo sa akin yan. Hindi ako maintindihan. So yan, dito na tayo mga kabayan. Sa pangatlong good news natin ha. Ito kay Senator Bato de la Rosa, medyo hindi na nagpapakita, medyo hindi nakakatulog na yata ito ng maayos. Good news yan ha, good news. Good news to kasi alam naman natin ha, hindi may pagkakaila na etong si Secretary Boying Rimulya, nabanggit niya sa isang video, statement na mayroon siyang hawak na warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. At dahil dyan, yung social media, yung mga kababayan natin, talagang pinag-usapan etong warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. At isa lang ang kahilingan nila na sana bago magpasko maaresto na ng ICC. Posible. Oo. Ngayon, ang sabi na naman netong congressman na kulang-kulang sa pansin, si BBM daw ang nagpalabas ng warrant of arrest. Dahil doon, pinagtawanan etong congressman na kulang-kulang sa pansin. Si Kiko Barsaga. Kasi paano nga si BBM magbibigay ng warrant of arrest, maglalabas ng warrant of arrest, hindi naman siya ICC. Mga kayayan, kahit po kaso dito sa Pilipinas, wala pong karapatan natin Pangulo na mag-issue ng warrant of arrest. Kaya nga po yung mga naninira sa kanya, yung mga nagbabash, yung nagsasalita ng mga masasamang salita sa kanya, hindi inaaresto eh. Kasi wala mo siya karapatan para mag-issue ng warrant of arrest. Oo naman. At ang pinag-uusapan ngayon, yung dalawang option ng Estado. Kasi ang sinasabi ng mga abogado ni Bato, kailangan extradition dapat yan. Dapat kay Atty. Chua yan si Cayetano. Sabi ni Cayetano, hindi, dapat idaan daw yun sa korte, pang reels. Sinasabi po ng ating Department of Justice, nag-press con, di ba? Option ng Pilipinas, itong surrender na mas mabilis. In just 1 month, baka magpapasko na rin si Bato de la Rosa dyan sa ICC. May kasama rin si Tatay Digong. So masaya si Tatay Digong kasi may makakasama siya sa Pasko. Nabasa ko yung 2 schools of thought dyan. Yung sinasabing dapat, ang tawag din, yung isa is surrender and then yung isa is extradition. No? Kasi mga kababayan, meron pong recent decision ng Supreme Court, no? Detailing kung anong proseso kapag extradition ang gagawin sa ating mamamayan, no? Kung anong proseso, no? At sa nakita ko sa mga nagbibigay ng mga legal opinions, mas parang pumapanig ako sa surrender. Kasi yung extradition na nilabas ng Supreme Court refers to nagre-request yung state ng may requesting party. May requesting party yung another state or foreign government, no? Hindi naman po kasi foreign government or foreign state ang ICC, no? At sila ay kumikilos base sa Rome Statute na tinatawag, di ba? So statute po 'yon, which is an international agreement na signatory ang Pilipinas dati, no? Na dapat nating ino-honor, di ba? So ang ICC ang nag-request ng kung ang ICC ang mag-request ng pag-implement ng warrant of arrest, hindi po sila hindi po sila state na nagre-request, kundi isang international criminal organization na may karapatan na humingi ng tulong o kooperasyon sa Interpol, International Police. At ang Interpol, merong relationship sa Pilipinas dahil member tayo ng Interpol organization, no? Walang ibang dapat gawin ng ating bansa kundi makikooperate sa Interpol at no, makikooperate sa gusto nila mangyari. Sa madaling sabi, yung sinasabi ni Panelo, yung sinasabi ni Cayetano at ni Jimmy Bondoc, mali, no? Mali. Kasi parang sinisingle out nila kailangan extradition, kailangan dumaan sa local court, kailangan bigyan ng araw siya sa korte. Ganito lang yan. Ganyan din yung sinabi nila nung kay Duterte. O, mo nangyari.
Bubulok sa kulungan. Di ba? Ganyan din yun. Ngayon, etong maganda rito mga kababayan ha. Itong paglabas ng warrant of arrest dito kay Senator Bato de la Rosa, tagumpay ng mga kababayan nating nabiktima ng walang awang EJK na yan. Tukang, war on drugs. Talagang nagpapalakpakan ang mga kababayan natin kasama ng majority ng Pilipino dahil etong si Senator Bato de la Rosa may tsansa ng makulong. At yan ang iniintay ng mga kababayan Finally, natin. no? Finally. Kasi alam naman natin, matapang to dati. Sige lang Trillian, sige kilang ngal-ngal. Ngayon, nagtatago. Sasamahan kita. Sabi pa din Senator Robin Padilla, kapag inaresto si Bato, arrestuin nyo rin ako. Ngayon, iba na tono Para nagkaroon ng amnesia Palerista, hindi makikita si Bato. Bakit? Naka-disguise na. Nakita niyo ba yung mga disguise niya? Hindi mo makikita. Akala ko nga si Soro Mga AI, no? Hindi niya ba nakita yung mga disguise niya? May buhok. Oo. Ang masaklap, talagang takot siya kasi hindi na nga siya pumasok Oo, sa Senado At isa pa, hindi na natin malalaman. Ayan, makikilala niyo ba yan? Hindi niyo magkilala yan. Parang si Rene Requestas. Makikilala niyo ba yan? Hindi niyo makikilala yan. Kahit makasalubong mo Ako, hindi ko nakilala di ba? Paano mo makikilala si Senator Bato niyang ganyan? Ang masaklap niya sa mga upcoming sessions ng Senate, di na natin siya makikita. Ito pa, Mr. Suave. Ayan, makikilala niyo ba siya? Si James Bond ba yan? Oo. I'm James Bond. So, ibig sabihin, talagang hindi mahuhuli si Senator Bato Pero grabing ka ba niya ngayon? No? Kasi hindi niya na mabiverify kung talagang may warrant of arrest o hindi Kasi inamyendahan na po ng ICC yung kanilang rules pagdating sa pagpapublicize ng warrant of arrest. Starting November 10, bawal na po i-announce sa publiko na nag-i-exist yung warrant of arrest na yan o may nag-i-exist na warrant of arrest against a certain individual. So mga nga pa talaga si Bato dyan. Yan ang dahilan. Yan ang dahilan. Meron pa lang isa sinasabi ang Senado, si Senate President Tito Soto, hindi pwede siyang arestuhin kapag siya ay nasa loob ng Senado. May hangganan yan. Sinabi niya rin, paglabas na ng Senado, wala na silang magagawa. May hangganan yan. Hindi yan araw-araw Pasko dito kay Senator Bato de la Rosa. Kaya kung ako sa kanya, piliin niya na yung mga mamahalin niya damit kasi wala na rin siyang balikan dito malamang. Sabi niya, mag-impake na raw Sabi niya, mag-impake na. Ang problema, ang isang worries niya dyan noon kaya ayaw niya magpa-aresto sa dahig kasi hindi raw siya madadalaw ng kanyang mga apo. Ba't sila gumawa ng ganyan? Ako wala akong nakikita na bakit hindi pwedeng i-apply yung procedure o proseso nung naaresto si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ngayon na si Senator Bato naman ang masasubject sa warrant of arrest. Dapat pareho lang, di ba? Kasi magdo-double standard tayo niyan, di ba? Patupad kay Digong yan, hindi pwede kay Bato. Especially yung sinabi ng Supreme Court, extradition ng state, hindi naman state ng ICC. Exactly. Ang problema dyan, kung mapunta na si Bato sa ICC, kung napakarami niya bang pera pambayad ng abogado, alam naman natin kung magkano yung abogado. Pwede ka kasi mag-apply dyan kapag wala kang kakayahan, mag-a-apply ka. Pero maraming pera yan sponsored yan ng China Malamang, di ba? Nakakatuwa sa galak etong balita na to dahil kahit paano nakakita ng hustisya ang mga biktima ng EJK nung nakaraang administrasyon na walang kumpay na pinagpapatay. At si Sara Duterte nag-offer na ng services na may ire-recommenda na rin siyang abogado. Basi para kay Bato. Hindi. British din, Briton yon pero di ba kung wala sa isip mo na may warrant of arrest yan, bakit magre-recommend na sa Inday? Advance mag-isip. Advance o excited? Excited. Alam mo kung bakit masaya siya? Excited siya kasi may kasama na si Tatay Digong. Ayun naman pala. Siyempre, kakain sila sa cafeteria, mag-isa lang si Tatay Digong. Pag nandiyan na si Bato, kahit paano may kausap. So makakatulong niya sa mental health ni Digong pag nandiyan na si Bato. May magbibigay na ng gamot, di ba? May mag-aalaga. May magpapaligo na. Kahit paano. Yun ang gusto niya. Samahan niyo siya. Kahit paano talaga. May tulong ito kay dating Pangulong Duterte kasi may kakwentuhan na siya ron. Pag-usapan nila kung saan sila sumablay, pati sila nakulong. Yan. Basta tayo ng comment. Sabi ni, sino? Mama mo, nandiyan na naman pinagalitan ako niyan Babasahin mo, baka pagalitan ka pag binasa. Sabi niya, natawa ako sa disguise yung pictures ni Senator Bato.
Nasabot ako niyan. Nasabot ako niyan. Ito si Opelio Lagera, magpasalamat man ako sa inyong lahat dahil sa lahat tayo ay mahal ang PBBM. Magkakasama po tayong para sa ating Pangulo. Si Teng Hernandez ito, binaliktad no? Yayam Dizon, mas marami pa nagawa si Madam Lisa kesa kay VP. Exactly. Yun nga po yung sinabi ko. Totoo naman. Sabi ni Paras Chona, nagtago na si Bator ni Pache. Watching from Pulilan, Bulacan, si Tita Adel Fajardo. Shoutout po sa inyo, ma'am. Happy viewing po. Sabi ni Maria Estrella Pleteski, yan. Solid Marcos forever pa rin hanggang sa uli. Ay, tama. Dapat. Malquiades Salog. Solag. Solag. Come on, Trillanes, make my days. Yan. Alam mo, sakit ng ulo nila to sa Trillanes. Nakapuntos na naman ngayon. Oo, patawa-tawa na lang no? Pangising-isi Feeling ko yung sinabi ni Trillanes on the first quarter ng 2026, disguise lang yun. Kung mga decoy lang yun para hindi mag-expect Yan. Tama. Okay. Punta tayo sa ating second segment ng ating podcast, no? Yung aking mag-upisa po tayo sa aking editorial katulad ng mga nakaraang linggo. Dapat, request ko lang patuloy kita yan. Dapat habang nagaganyan ka, may music para maalala mo kaya. Kaya nga eh. Sige, kasi lagyan natin. Susunod. Kami. Apoy na hindi. Sige, basahin. Sige, basahin mo. Gagawin namin. Sige. Practice mo na, practice. Mga ka-BBM, mga kayayam. Ito pong Kami, kaya po. Didistract maganda yung message. Didistract tayo. Napakaganda. Pag-ready ka na, Pag-ready ka na tugtog. Napakaganda ng tugtog eh. Sige yan, balat. Ito pong editorial natin ngayon ay kinontent ko, pinost ko kahapon, isang araw po, no? Nag-viral po ito, almost 600,000 na po ang nakabasa nitong editorial na to. Pero yung editorial na yun, yung English version. Ito po yung Tagalog or Filipino version. Babasahin ko po, sana pakinggan nyo at magustuhan nyo. Ang title po nito is Bashing. Minsan, kailangan talagang pumili ng bansa kung gusto ba natin ng ingay o ng katinuan, ng galit o ng pag-asa. Sa panahon ngayon, parang bagyo rin ang politika natin. Puno ng ingay, puno ng bashing. Pero isipin mo, ano bang naitulong ng pambabash? Wala. Hindi ito nakapagtayo ng tulay, hindi ito nakagagaling ng sugat. Lalo lang nitong sinisira ang tiwala ng tao sa mga lider na tunay namang nagtatrabaho. Ang salitang bashing ay galing sa lumang English word na baishen. Ibig sabihin, to strike violently. Noon, pisikal na pananakit ang ibig sabihin. Pero ngayon, salita na ang sandata. Mga akusasyon na walang basihan, mga paninira na walang patutunguhan. Sa social media, naging libangan na ito ng iba. Manira muna bago mag-isip, manumbat muna bago magtanong. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang unang nagsabing mahiya naman kayo noong SONA ng 2025. Siya naglabas ng issue ng flood control scam, hindi para manira, kundi para ituwid. Siya ang unang nagsabing tama na. Siya rin ang nagtalaga kina Sec. Vince Dizon at Ombudsman Boying Rimulya para tiyakin na mananagot ang mga dapat managot. Kung korap siya, itinago na lang niya ang lahat. Pero hindi, pinili niyang ilantad ang katotohanan. May mga nagtatanong, bakit wala pang nakukulong? Simple lang ang sagot. Dahil sa gobyerno ni PBBM, may due process. Hindi pwedeng manghuli ng walang investigasyon at ebidensya. At ang hustisya dapat na ayon sa batas, hindi sa galit. Kung madaliin natin, baka mali ang maparusahan. Pero kung tama ang proseso, tunay na demokrasya ang magtatagumpay. Habang ang mga kritiko ay puro salita, si PBBM naman ay kumikilos. Umiikot sa mga probinsya, nag-aabot ng tulong at nag-uutos sa mga ahensya na siguraduhin marating ng tulong ang mga nasalanta. Iyan ang tunay na liderato. Matatag na pananagutan, matino sa malasakit. Wala pang kahit isang dokumento o ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa scam. Kaya kung pagkatapos ng lahat ng ingay ay wala pa rin pruweba, baka ang tunay na kasalanan niya ay ang pagtama sa mga nakinabang sa dating bulok na sistema. Kaya sana bumalik tayo sa pagiging makatarungan. Magtanong kung kailangan, magpuna kung may basihan. Pero huwag sirain ang bayan dahil sa lang sa politika. Ginagawa ng Pangulo ang kanyang bahagi. Baka panahon na rin para tayo ay gumawa ng atin.
Yan po ang ating editorial ngayong araw na to. Ayan. Maganda yung call to action eh. Oo. Gumawa tayo ng atin. Maraming ibig sabihin no? Sa akin, feeling ko yung atin natin, yung sarili natin, ipagpatuloy natin yung suporta sa administrasyon. Correct. Makikooperate. Yes, kasi yan yung sandigan ng ating presidente, ang taong bayan ng sandigan ng presidente. Kung sasama tayo, makikilahok tayo itong sa bashing na ginagawa ng mga DDS, paano na lang ang gobyerno? Maraming dependent sa gobyerno eh. Kailangan natin suportahan yung ating presidente. Imagine kung nagkakaisa tayo, no, ng matagal na, no? Mas malayo na pong narating ng ating bayan. Hindi Correct. po tayo magkakaroon ng mga ganitong problema. Di ba? Kaso gusto lahat leader eh. Gusto gawin ng leadership eh. Ang problema kasi kapag nawala yung bashing, delete kita natin lahat. Wala tayo i-address. Oo. Delete kita ng mga vlogger. Hindi, sa totoo lang yung bashing sanay na sanay si PBBM dyan. Correct. Mula nung bata pa sila, walang-wala sa kalahati yan nung naranasan Hindi pa nila uso nung bata pa. hindi pa uso yung SOCMED sa Oo. internet, no? Walang-wala po yan. Kaya si PBBM, gaya na nakikita natin, kung paano niya tinetrain yung mga anak niya, lalo na si Sandro ng congressman na ngayon, kung paano baliwalain o ignore yung bashing. Sanay ang presidente natin dyan. Ang problema kasi kaya Palerista ka-coffee, ang nasasaktan yung kanyang mga supporters. Mga loyalista at yung kanyang mga masugid na supporters. No? At yung iba nga, naiisip na napaka hina ni PBBM. May mga ganun, no? Napakahina dahil hindi siya lumalaban. Ang problema mga kababayan, yun po ugali niya eh. Yun po ugali ng pamilya eh. Kasi kinukumpara nila kay Digong. Dinalaki po sila na ganun eh. Gusto nila kung ano yung ginagawa ni Digong, gawin din ni PBBM. Correct. Hindi Kaya pwede. Alam mo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi mamaya, yan din ang maging dahilan para mabutasan nila si BBM at maipakulong pag wala na sa pwesto. Tama na lang yung tahimik lang si PBBM. Di ba? At yung katahimikan niya naman, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Oo naman. Pinapakitaan niya ng accomplishments. Yan yung pagtatama sa inyo. Puro kayo bash. Sige, tingnan ninyo. Ito, nagawa na. Ito, gagawin pa. Ito, ang dami nang nagawa. Yun yung pinakasukli sa mga bashing na ginagawa ninyo. Yung mga bashing, normal na normal po. Kahit sino po may bash, kahit si Santo Papa may basher. Yan lang po isipin ninyo. Wala pong tao na may basher, na walang basher. Kami nga mga inosente mo ka, daming basher eh. Di ba? Ikaw, dami ka basher. Para ayaw po ba sa inosente ako rin nga no? Ini-invade na ng mga trolls yung yung contents ko, no? Kung ang dami na. Alam nyo kasi sa amin, sa 50 bashing, 3 pesos po yan. Talaga? 3 pesos halaga po pala yan. yan, ha? Oo. Bigyan ba? Sa Kada isang 50 comment. Sa 50 bashing, 3 pesos yun. 50. Kasi pampatas ang engagement. Kaya ako, lalo kong inaasar. Kasi syempre, kapag hindi sila nag-bash, hindi i-recommend ni Facebook yung mga video ko. Para kumita ka lang. Oo naman. Diba? Kailangan asarin mo lang yung mga dinis na yan. Tama. Ganun talaga. Kaya yan, ano masasabi nyo? Ano ba dapat natin gawin sa mga bashers? Oo. Hoy, operator, nag-usap kayo dyan ha. Sa susunod na, may background music na si Yayam ha. Oo, dapat yung medyo nakakaiyak no? Okay, kami ay apoy na hindi mamatay. Sino mga bagong viewers? Shoutout tayo sa mga nakikinig sa atin, iba't ibang panig po Hoy, ng Paris daigdig. France, naku, sana Ay, naman. maganda dyan. Sana naman, i-chat mo kami kung padala passport. Jevlina Bad visa. Papek. Happy viewing po sa inyo mula dyan sa France. Kailan kaya tayo makapunta ng Paris, France, no? Nandiyan yung anak ko, nung 2 weeks ago. Ang problema, meron na... sabi ni Ton, Pickpockets? Hindi, binato siya ng Ang daming ganyan, daming Binato cases. yung anak ko dyan nung 2 weeks ago lang. ito sabi ni Ton Puas, Badimping, bayaran ka Palerista. Yan Di ba? Kaya puro lang sila ganyan, ha? Gumikita ka naman. Puro lang sila ganyan, hindi nila alam. Bashing. Bawat comment nila, 25 centavos yan. Ruby De Castro, watching from Edmonton. Saan ba Edmonton? Canada. Okay. Wow, sana naman. Ayan si Rachel Directo Del Mendo from Hong Kong. Wow. Si Ma'am Maria, of course, si Ma'am Plateki, lagi nakikinig sa atin mula sa Illinois. Happy viewing po sa Illinois inyo. pala si Ma'am, no? Ito si Brando Calvo. Solid. Ako, BBM Mindanao. Marami talagang BBM dyan sa Mindanao eh. Nasa Russia. Wow. Si January, tama ba? January Galinato Borja. Happy viewing po sa inyo mula dyan sa Russia. Bora. Russia. Saan? Tama po ba yung apelido? Bora? Boracay. Ayan, Rebecca Esteban, yan. Toronto, Canada. Nasa Toronto. Si Rebecca nasa Toronto. Ano mo lang siya nasa taas yung kay Israel. Merong nasa taas eh. Kay Di ba pwedeng Israel. baba ng konti? Meron ako nabasa eh. Kay Israel. Angat pa. Angat pa.
Ang dami kasi comment. Ay, Ang bilis sayang, ang daming ano. Ito, yung kaibigan ko, si Balestero Suset. Good evening, Kakopis, Palerista, Friend Jaya. Mabuhay po kayong lahat. Nasa Sweden, si Fe Peterson. Happy viewing po dyan sa Ito, Sweden. si no? Shirley Andres, watching here in California. Ay, Kita Kids, California. Nandiyan tayo Then last si week ng November. James Agdamag, ang hirap na. From LA. Alam mo Teka, ito pa, meron pa. Sino yan? Germany, Nenitan, Nagel Nati. Alam mo, nararamdaman ko world. yan kapag mga tumatagal pa tayo, pag bago na bumaba si BBM, syempre, matatapos yung podcast natin. Ang mga comment niyan, pakibati ako from Russia, padala ko yung pang-visa nyo. Di ba? Doon tayo Walang passport siya yan. Meron na. Meron na, Ah, 75. Akala ko walang passport, taga-Ilocos ka lang. Bago ko makalimutan, batiin ko yung mga kasama ko sa Team Abalos, no? Yung mga taga Show Boulevard team, no? Si Attorney Don, si Gibet, si Neil, si Mark, si Antonio. Dami. Kalimutan ko yung first name. Baka may nakalimutan. May nakalimutan. Sino pa ba? Sila Eliza, sila Ma'am Cecil, no? Kamusta po kayo lahat? Wow, Barcelona, Oy, nasa Spain. Si Espanya. Rufina Baisa. Yan, Barcelona, Spain. Ito, Paris, France. Si Cueja, Paris, France. Yan, magandang gabi po sa inyo dito, dito sa amin kasi Nancy gabi. Cueja, no? Cueja. Norley Mejorada, mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Ang hirap niya na. Okay. Mga ka-BBM, Kokopi Palerista, pag-usapan natin yung napipinto na rally ng Iglesia ni Cristo at dalawa pang religious groups, no, sa November 16 to 18. Kasi Yes. kapag nag-podcast tayo next week, tapos na yung kanilang rally. Tama. So maganda siguro kung pag-usapan natin itong kanilang darating na rally sa 16. Bali ano yan Bali Sunday to Tuesday. Sunday ba yun o Saturday? Yes. Saturday Ang mag-umpisa. 16 Hindi, Saturday yata yung 16 confirm natin yan. Double check natin. Ayan, 16 is Sunday. 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 Tapos Monday, 17 din, Tuesday. 18 Tuesday. 18. So, sa Luneta na. Merong nagsasabi na may grupo daw na nasa EDSA at may grupo daw sa Luneta. Hindi dapat magsama na Dami. sila kasi konti lang sila para marami tingnan. Hindi, baka madami yan kasi balita ko naghahakot sila at merong mga allowance na ibibigay. Oo. May nakarating nga sa atin mga governor, no? Hinihikayat na makisali. Pero ayaw nila. Ayaw nila. Yung Ayaw isang nila yung isang financier na mapera, 3,000 daw binibigay. Kada isa? Wow! Laki nun ah. Wow. Ang problema Sana- na, kung sa 300 yan. Magpo-provide pa siya ng mga bases. Yan ba yung matanda sa Ilocos? Ata. So, ito mga kababayan, etong rally nila na 3 days, nagpapakita lang ito na talagang demokrasya dito sa Pilipinas ay buhay na buhay. Correct. Sabihin nila lahat ang gusto nilang sabihin dyan. Basta may limit. Correct. Wala lang yung mga banta-banta, wala lang yung mga patay-patay, Babambahin mo. bumumbahin mo, pabagsakin mo, lusubin mo, sunugin mo. Basta wala lang yun, walang problema. Accountability and transparency Pero- yung panawagan nila. Kaya wag kayo manggulo. Paano naging transparency? Ayaw nga nilang impeachment. Pero ako medyo ako diyan, hindi ako naniniwalang purpose lang talaga yung maghayag ng kanilang mga saloobin kasi kung maghahagiyag lang sila ng saloobin, palagay ko isang araw. Kahit gawin pa nila 24 hours pwede na eh. May video Kaso tayo 3 days, dyan. no? Tatlong araw eh. May video tayo dyan yung kay Meron tayong video dito, no? Pero kasi ito 3 araw. So anong purpose, no? Gusto nilang gayahin yung nangyari noong 1986 sa EDSA. 3 days, diba yun? Mahaba kasi, no? Mm. Kasi baka hindi sila mag-succeed sa first day, at least may second Inaano chance. nila yan na magkaroon ng maka-build up sila ng enough na Number of number of people, Mm. na enough galit ng tao. Wala yan. Para itong mga atin na to sila na yung gagawa na action. Alam mo, hindi yan magtatagumpay. Alam niyo kung bakit? Walang mga Katolikong sasama dyan. Ako rin, naniniwala hindi Wala. magtatagumpay. Katoliko lang sa lahat ng reliyon sa Pilipinas. Real talk Katoliko lang ang kaya magpababa ng presidente. Wala nang iba. Yung ibang reliyon dyan, konti lang yan. Tuldok lang yan. Hindi yan papansinin. Mga milyon lang. Marami na yung 1 milyon. Naghahanap na ako kapustahan vlogger 50K. Sa akin, hindi. Pagkatapos ng rally nila si BBM for presidente, wala pumapalag. Wala pumapalag. sa- Walang pera eh. Sa akin, hindi lang yun ang basyan ko. Gaya ng sinabi ko in the past, merong at least 5 factors kung bakit magsasucceed ang isang power grab. No? Isa na dyan yun, sinabi mo, Katoliko. Pangalawa, very important, is yung military support. Yung pag-withdraw ng military support, no, sa kasalukuyang Pangulo at lilipat dun sa mga
gustong mapatalsik ang Which is ating hindi Pangulo. mangyayari Which kasi is si Browner. malabong mangyari. No? Pangatlo is international support, especially ng United States. Oo. So yun ang at least 3. At pangapat, anong talagang matinding basihan para patalsikin nila ang Pangulo? Ang Pangulo, hindi naman siya ang kurap eh. Correct. Correct. Siya ngayon lumalaban. Siya yung lumalaban. Siya yung na-expose. Yung ipapalit, yung Yung ipapalit, yun ang Gulilyaso. Yun ang may questionable na paggastos, yung papalit. Oo. So, sinong maniniwala doon, no? Kumbaga, may makuha man sila mga tao dyan sa Luneta Rally na yan, minority lang yan. Sila lang yun. Sila lang Allegedly, yan. kaya lang isa yun. daw sa financier, may nagsisirculate online, no? Isa si Sara Duterte sa possible financier Correct. dito sa rally na yan. Kasi siya yung magbe-benefit eh. Oo. Papatalsik si PBB, sinong papalit? Hindi yung vice-presidente. Siya din yan. Ako nag-content nun eh. Pero si Ramon Tulfo ang sumikat. Anyway, at least sa'yo nag-originate yun. sir. Pero napaviral ko naman yan. May correct. 500,000 views yun. So, ito mga ka-BBM, mga kababayan ha, sa amin, bawat isa sa aming 5, maraming mga nag-chat na membro ng mga religious group na yan na ayaw nilang sumama. Oo. Correct. At hindi nila gusto yung pamamahala. Oo. At binabati natin sila dahil syempre, ayaw nilang makisama sa mga ganyang gawain na sa tingin nila labag sa kanilang kalooban. Palerista, hindi lang actually basta members. No? Official pa. Yung nagbigay sa akin ng intel, no, ay nasa mataas na posisyon. Okay. At meron din mga nagchat-chat sa akin na nagsasabi mga kamag-anak nilang ministro ay hindi sang-ayon sa pinag- Sa akin siguro 5 nag-message sa akin na Madami. mahal nila si PBBM at ayaw nila yung ganitong style Oo. ng pagpapabagsak kay PBBM. Kasi alam din nila na potentially, in a way, posibleng mag-lead yan sa pagbagsak ng gobyerno. Pero yun na, tayo, naniniwala tayo, hindi naman mangyayari. Diyan tayo nagtataka eh. Sigaw nila, transparent. Di ba? Transparent. Pero yung Transparency. membro nila, si Marcoleta, hindi sinabi kung sino yung mga nag-donate. Transparent ba yun? Di ba? Sige nga, kayo nga, Iglesia ni Cristo. Transparent ba yung ginawa ni Marcoleta? Hindi niya sinabi Di-disclose. kung sino yung mga nag-donate. Nasa batas yun, dapat sasabihin mo kung sino yung nag-donate ng kampanya mo. Sa sose niya. Oo, pero siya, dineclare. hindi niya dinonate. Okay lang sa inyo kasi membro nyo. Tapos bukod dyan, palerista, real talk lang tayo. Nung si VP Inday Sara ang kine-question tungkol sa kanyang paggastos at ayaw niya mag-explain, ayaw niya ipaliwanag, no? Ibig sabihin, ayaw niya maging transparent sa kanyang mga ginagawa sa DepEd, saka sa Office of the Vice President. Anong ginawa ng iglesia? Nanahimik sila, kinampihan pa nga nila eh. Hindi nila kinall out. Paano niyo sasabihin ngayon na kumakampi kayo sa pagkakaroon ng transparency sa gobyerno? Eh, yung dating dapat magpaliwanag tungkol sa paano ginagastos ang ating pondo ng bayan, eh hindi niyo pinayagan, hindi niyo... Kaya hindi mo masisi yung mga kababayan natin. Kung ayaw nila maniwala diyan sa sinasabing transparent rally ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga kasapi dyan ng mga religious group, ba't hindi sila naniniwala? Kasi nga, may issue sa transparent yung mga kinakampihan nila. By the way, Kakopi Palerista, meron tayong bagong segment po, no? Dito sa ating Salamat PBBM podcast. In the coming weeks, no? In the coming weeks, no, hihingiin po namin yung inyong mga opinion, no, sa mga issues, no, sa mga hot issues na nangyayari sa ating bayan, no. Umpisahan po namin ngayon, no, ang tinatawag naming opinion ng Pilipino or OP. Hindi po yan Office of the President. OP. Kundi OP, opinion ng Pilipino. Ngayon, meron po kami i-play na isang sinend sa amin na opinion ng isang credible na business tuloy, OFW leader dyan sa Hong Kong, no? At pakinggan po natin, panoorin po natin ang kanyang opinion. Ngayon, sa mga susunod na linggo po, kapag meron kaming napili na mga magpapadala ng kanilang opinion in video format, no? Tapos naka-landscape, no? At wag sa sobra ng 1 minute, no? Bibigyan po namin ng Salamat PBBM t-shirt. Uy, wow. May tatak ng Salamat Katulad PBBM. ganito, tapos meron sa likod yan. Oo, maganda yan, ha? So, sa lahat po na aming napipili, kunyari makapili kami ng 3 na ipapalabas namin na opinion dito sa aming podcast, no? Papadalan po namin kayo ng Salamat PBBM. So, kailangan nila isa. Meron pang firma namin. Kaya maganda sana yung puti para may pirma tayo. Oo, pipirmahan po Pwede namin. ibenta kay Boss Toyo. Tignan nyo. Oh, yan. Salamat PBBM. Hindi naman yung upuan naman nakikita tumayo ka. Sorry. O yan. O. Para promotion na rin. Tapos merong logo ng Bagong Pilipinas. Pipirman.
Ito pinakamalupit dyan, yung first 5. Pipirmahan namin yan para, huwag yun nang gamitin, i-display nyo na lang kasi mga 10 years, mahal na yan. Kay Boss Toyo, bibili ni Boss Toyo Parang yan. ginto na, 6.5 per gram. Wow. Iba. So, isasend nila yan sa Facebook page natin ang Salamat PBBM. I-search nyo lang po yan. Salamat PBBM. I-send nyo po yung video. Sige, play mo natin yung video. Ulitin ko. Wag sa sobra sa 1 minute, tapos landscape po ang format. Pag ganun po yung Pahiga. Pahiga. Oh. Sige, Alright, play natin yung video ni ng unang kababayan natin. Ayan. Ako po si Ayon Rock, ang boses po ng mga OFWs at kasangga ng mga OFWs dito sa Hong Kong. Ang opinion ko po sa rallying darating sa November 16, total po mga religious leaders po kayo. Kayo po ay tinuringan na mga lingkod po ng Diyos. Bakit hindi na lang po tayo manalangin? Lumuhod po sa kung gusto po nyo sa Luneta, magsiluhod po tayo lahat. Magsiluhod po lahat po ng inyong mga miyembro. Patunayan po ninyo na Diyos po yung sinasamba po ninyo. Siguro naman po kung tayo po ay kapit-bisig na manalangin para po sa kapayapaan ng ating bansa, sinigurado naman po ako na sasagutin po tayo ng Diyos na dakila. So, huwag po tayong maging sanhi po ng ikapapahamak ng iba at sana po hindi tayo yung sanhi ng destabilization, hindi sana po tayo sanhi ng kaguluhan. Kung totoo po na kayo po ay mga spiritual leaders, well, ang spiritual leaders po, dapat po sa Diyos po siya nananangan. Yun po yung aking masasabi. Ako po si Ayon Rock, ang boses ng mga OFWs dito sa Hong Kong. Mabuhay po kayong lahat. God bless. Ganda ng mensahe, no? Ayon Rock Jermis. Ng Hong Kong, no? Hong Kong, no? Kilala yan sa Sikat yan. OFW Kasi community. leader din sa Hong Sikat Kong. yan sa no? Hong Kong, sikat. Baka punta na tayo ng Hong Kong. Mamit Hindi lang natin si Idol. sikat sa Hong Kong yan. Kahit mga OFW leader sa buong mundo, kilala yan. So ganun ang gagawin, no? Kung kayo po ay may mga opinion sa isyong panlipunan, current issues natin, gawin niyo po yung ginawa ni Idol, no? I-record niyo po ng pahiga, ganyan kayo mag-record, no? Pahiga. 1 minute. 1 minute lang. At i-send nyo sa Facebook page namin. Salamat PBBM Podcast. Yung topic, malalaman nyo, igagawa kami sa Sabado ng topic, ipopost namin sa FB page namin na to, Salamat PBBM. Ngayon, kanya-kanya kayong gawa. Ngayon, kung sino yung makita namin Pili kami tatlo. pinakamagandang mensahe, 3 video, i-play natin dyan para makita ninyo yung mensahe nyo, makikita ng buong mundo at mapapanood pa ni Kasi importante President din Bongbong Marcos. Importante na pinakikinggan natin yung opinion ng taong bayan. Diba? Yes. Hindi yung tayong tatlo lang. Yes. Kasi may mga ibang opinion din. Positive or negative yan. May kanya-kanya tayong opinion. So ito po yung Salamat PBBM Podcast. Magiging platform nyo po yan para i-raise yung inyong boses. At ipapadala rin natin to sa Malacanang. Nakakarating, no? Na mapipili natin, no? Papadala natin para naririnig ang boses ng ating mga kababayan. So sa Sabado may ipopost tayong topic. Ganun. Okay. Tapos yun yung gawa na ninyo, kahit Monday siguro. Kahit Pwede Monday. Tapos Monday kami magpo-post ng topic, then gawa kayo ng video. Send nyo sa amin, Wednesday ng umaga, kaya kahit Tuesday ng gabi sa inyo. 1 minute lang. Pag lumagpas ng 1 minute, hindi na po namin isasama kasi limit na yung oras namin. Screening committee. Kaya, tandaan nyo ha, yung message nyo, mababasa po yan ni President Bongbong Marcos pati ni First Lady Lisa. Kaya ayusin po natin. Pwede ba kami mag-message mga DDS? Hindi kayo pwede, mga abnormal kayo. Hindi nag-comment eh. May nag-comment na sinabi mo na after 10 years, mahal na. Sabi pero nag-comment na sabi niya walang bibili daw. Di ba naniwala ka agad kung gano'ng kadaling ituin? Maututo talaga, no? Talaga. Ganyan. Ayan na nga yun. Walang bibili yan. Kahit 10 dekada pa kasi mga bobo nagsuot. Di ba? Nagjojoke lang ako. Sineryoso nito. Ano pangalan dyan? Ano pangalan? Celestino D. Di ba? Hindi nila nagigets yung joke tsaka hindi. Ganyan na nga kapag utak putik, ganyan na. Ganyan na talaga pag utak putik. Huwag mo lang masisihin pala Rista kasi hanggang grade 3 lang siya. Ay, grabe. Okay. Pasok nyo. Kasi, Gutom na ako. Ata, meron pa siyang binana to. Ipapadala niyo po sa Malacanang. Sobrang sip-sip. Kanino kami sisip-sip? Doon kay Pusit.
Wala ka kami contact Siyempre doon. naman. Ikaw itanungin ko, Orly. Celestino Orly, ko tanungin ko. Paano namin papadala kung kay Digong nakakulong? Di ba? Sige na, kambyo. Sige na, move on tayo sa third Siyempre, segment natin. agad na pang resume, pre. Bash ka ron, pre. Bash. Sagutin mo yan, Orly. Control. Sige, good news muna tayo. Ang presidente ay i-engage na po yung pribadong sektor, of course, yung mga local government units, at ang MMDA, kasama din po dyan, ang DPWH, para linisin yung mga waterways natin, mga estero. Kanina lamang po, nagpunta sa Parañaque yung ating presidente, at katuwang po ang DPWH, na dyan ang MMDA, mga LGU, at yung pribadong sektor. Very important na kasama po natin yung mga private sectors, gaya po ng San Miguel Corporation, ang Metro Pacific, ang Ayala, Aboitiz, Prime Infra at SM, kasama po sila sa paglilinis ng mga ilog at estero sa Metro Manila, kasi ang paniniwala po pwede nating ma-reduce ng 60% yung pagbaha kung malinis yung ating mga waterways. Totoo naman yan. Kaso ang problema dyan, Ma'am Alicia, Parañaque lang yan. Ang lapit. Hindi, yung ginawa niya, sabay-sabay na paglilinis. Bawat lugar na nagkakaroon ng mga ganyang ng mga basura, no? Lilinisin, no, for 9 months regular na yan, tuloy-tuloy na paglilinis, tapos magiging regular na after 9 months. Ayos siya, no? Ang matindi dyan, may nakita na naman bulilyaso si PBBM dyan. Bakit daw? Ang dami palang mga heavy equipment dyan na noong 2018 pa, binigay na World Bank. hindi ginagamit dahil naghihintay daw ng the big one. Nakatenga lang. Nakatenga lang. Isipin mo naman. Kumbaga, ina-allocate nila kapag nagkaroon ng major earthquake, yung big one na sinasabi. Nire-reserve lang. Sayang naman, hindi na papakinabahan. Ano sabi ni PBBM? Kakalawangin lang yan. Ito na nga yung big one sa flood Correct. Kaya, ayan, tama lang na pinagamit. Isipin mo, ilang ganyan yung na nakatenga lang sa opisina nila. Meron ako nabasa kanina sa social media nagsasabi, yan na naman yan, sa umpisa lang yan. Lingas kugon. Pero alam nyo, mas positive ako na talagang mangyayari to. Unang-una, talagang tututukan ni BBM. Pangalawa, in-involved na si Ramon Ang sa private sector. Manny B. Pangilinan, si MVP. Correct yan. Etong dalawa na to, hindi po nagsasalita yan na hindi nila nagagawa o ginagawa. No? Kaya very positive ako na this time maganda ang mangyayari, no, sa paglilinis ng mga estero, no, yung mga tinatawag na desiltation, no, matanggal yung mga silt sa mga estero, mga burak, no, at mapalalim yung ating mga estero, ang ating mga rivers papalalim. Malaking bagay po yan para maiwasan ang pagbasa. Imagine mo, 60% yung mababawas. Sa Marikina, in fairness sa Marikina, bilib ako sa Marikina kasi recently hindi na talaga siya binabaha. Kasi malilinis yung mga waterways, mga estero. Saka kung marinig mo si Ramon Ang, yung mga nagawa na nila in the past, may mga lugar na tinanggal nila yung mga basura at pinalalim nila yung mga estero or rivers. No? Hindi na nagbaba sa mga lugar na yun. Ganun naman ang dapat talaga gawin. Kailangan yung mga nagbabara, dapat yan ang unang-unang alisin para makakadalo yung tubig. Correct. Hindi gaya nung dun, nakita kong video sa Dasmariñas, Diyos ko po, walang anod-anod. Kasi puro ng basura. Puro basura. Hanapin sa vlog ko yun. Ba't walang ginawa action dyan si Kiko Saltik? Busy sa paninira Correct. Sana yan, para magbigay siya, mag-focus busy siya sa dyan. paninira. Kaya yan lang nangyari dyan. Ngayon, etong ginawa ni PBBM, sinisiraan na naman na hanggang umpisa lang daw. Inuumpisahan na nga. Di ba? Gaya ng paglaban niya ng korupsyon, inumpisahan niya, hanggang ngayon, may makukulong na. Ganun lang po yan. Kaya dyan pinapalakpakan si PBBM. Kasi nga, kung barado, kahit anong gawin mong flood control, kung barado yung mga malalaking kanal, malalaking ilong na yan, malalaking estero na yan, magbabara talaga kahit maganda pa yung flood control. Yan ang problema sa ating mga Pilipino, hindi natin alam kung kailan natin i-zip yung ating bibig. Kung kailan tayo tatahimik muna at makikipag-cooperate at titignan muna kung merong magiging resulta. Ang problema sa atin, kapag may mga ganyang ina-announce, kapag may mga ganyang plano, nauuna yung mga bibig. No? Dakdak no? Parang mga... Ewan ko. Actually, yung malaki rin ang responsibilidad natin dito. Tayo mismo, mamamayan, yung harap ninyo, tumulong kayo, di ba? Bayanihan na lang ito. Huwag na natin lahat iasa sa gobyerno. Yes, trabaho nila yan, sinasahudan sila dyan, MMDA, DPWH. Pero mag-uusan na rin tayo, tulungan natin yan. At talagang wag na magtapon sa mga estero. Huwag na magtapon. Simple lang yan Alam mo mga kabibim, di ba, nung last week di ba, nagpunta ako sa Japan nung last week. Wow. Kasi diba? Ngayon, nakita ko ron, wala silang basurahan sa kalsada talaga. Pag alis ko ng hotel, akala ko may babasura na ako makikita yung kinain kong burger.
Wala akong nakita. Hanggang pag uwi ng hotel, doon ko tinapos sa basurahan sa hotel. Walang basurahan doon. Kasi basura mo ron, bitbit mo talaga. Nainganyo ka tuloy, Oo. no? Mahawa ka. Bitbit mo, hindi ka talaga pwede rin magtapon kasi may lalapit talaga sa'yo kapag nakita nagtapon ka. Ganun kaganda sa Eto, Japan. Sabihin nyo kung kasalanan pa ba ito ng gobyerno. Ang nakikita sa mga estero, mga construction materials, refrigerator, sopa, Furniture. Helmet. na bumabara. Bumabara sa daloy ng tubig sa mga estero at sa mga rivers. Kasalanan pa ba ng gobyerno yan? Yun na nga eh. Yun na nga ang matinding dapat maunawaan ng Pilipino diyan. Hangga't hindi tayo natututo mag-ayos ng basura natin, hindi tayo Disiplina. lulubayan. Babalik at babalik hindi sa atin. Hindi tayo lulubayan nitong baha na to. Nakalimutan nyo na ba yung commercial dati? Ang basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. Totoo. Literally. Hindi ko lang yung basurang hindi makakabalik eh. Literally, bumabalik. Oo, kaya nga. Teka. Reels yun eh. Ulitin mo. Sige. Napanood nyo ba? Yung ano? Yun tungkol sa... Ay, kanina pa ako kota sa Reels, kayo wala pa. Alam niyo mga kuya, meron kasi kami pinag-uusapan, sa mga hindi nakakaintindihan, meron kami rito pinag-uusapan na Reels. Kasi etong podcast namin, ginagawa naming Reels para mas marami kaming views araw-araw. 2 Reels ang ina-upload namin. Kaya Para mas kung marami nakikita kita. mo, Para kung nakikita nyo, nagpapabida-bida siya, nagpapapogi na anggulo, release niya yun. Hindi ko mapapansin niyo po, no? Di ba meron kaming 1.5 hours na podcast, no? Minsan, mahirap naman po panoorin ng ating mga kababayan yung dire-diretso yung 1.5 hours. Kaya ang ginagawa namin, sinushorten po namin ito to 1 minute, no? Or 1 minute and 30 seconds. No? Tapos, pinapublish namin sa social media. Doon, no, mas maraming nakakapanood na mga kababayan natin. At the same time, na talagang napapaviral namin yung mga So kapag malakas mga ang energy, contents pag namin. mataas ang energy, pang reels yun. Pinutol niyo ako kanina, sayang. Pinutol niyo ako. Ang ganda-ganda na ng balat ko eh. Take two. Hindi, wala na yun. Kanina pa. Unang topic ko pa yun. Sige. Move on tayo sa ating next topic. Pag-usapan naman po natin yung response ng gobyerno. Ay, maganda yan. Kaugnay po sa pagtama ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Ako, medyo mabigat po yan. Nang isang araw lang, nandiyadyaan tayo sa Cebu. No? Nagpunta ang ating presidente dyan sa Talisay at sa Liloan para tiyakin po yung suporta para sa mga biktima ng Bagyong Tino. At sumunod naman po yung pagtama nitong Bagyong Uwan. At medyo malawak-lawak po ang pinsala nito dahil halos yung kalahati ng Visayas at ang kabuuan ng Luzon nakaranas po ng pinsala nitong Bagyong Uwan. Ang sinasabi po ng ating presidente, ang kanyang direktiba po sa lahat, ang kanyang utos po sa mga ahensya ng pamahalaan ay magpatuloy po tayo sa pagbibigay po ng mga tulong sa mga residente ng mga nagdaan na kalamidad at huwag natin silang iwanan. In fact, yung iba pang response dyan, yung pagbabalik ng kuryente, pagbabalik ng wifi, inutos po ng ating presidente na 24/7 hanggat maaari para bumalik na po sa ginhawa yung ating mga kababayan. Kasi ang laking impact sa ekonomiya natin ng pagtama ng bagyong yan. Totoo. Oo. Kaya nga, isa sa dahilan kung bakit hindi natin mamimit ang ating mga economic targets dahil sa yung mga nagdaang bagyo, no? Dahil malaki epekto po yan. Siyempre, yung mga negosyo mahina kapag bumabagyo, no? At siyempre, hindi rin makagastos yung mga tao, hindi makapagpaikot ng kanilang mga transaksyon. Alam niyo, ang hindi lang dito naiintindihan ng ilan natin mga kababayan na mga hindi pinalad makapag-aral, hinahanap ka agad nila si PBBM. May video ba tayo? Wala. Lex? May video tayo? Wala. Hinahanap nila si PBBM. Asan na raw si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit daw hindi tumutulong? Si PBBM, hindi nyo kagad makikita yung pagkatapos ng bagyo kasi unang sinabi niya, ayaw niyang makiistorbo doon sa mga ginagawang paglinis ng mga kalsada, sa pag-rescue ng mga naapektuhan. Ayaw niya makiistorbo kasi alam natin si PBBM, rockstar yan. Pag nagpunta sa lugar yan, dinudubog talaga yan para lang makapagpapicture. Pero yung mga sangay ng gobyerno, nauna na sa bagyo, nagbibigay na ng tulong gaya ng DSWD. Kung baga wala pa yung bagyo, naka-preposition na yung relief goods. Ready for distribution. Kasi hindi ng mga tao, no? Kapag ang Pangulo po agad ang unang nagpunta dyan, anong mangyayari? Ang preparasyon ng LGUs, ng mga mayors, mga konsyals, at yung lahat ng mga tao sa LGU ay matututok sa pagpe-prepare sa pagdating niya. Imbis na rehabilitation. inaasikaso yung mga tao. Rescue, imbis na nasa rescue. So ayaw ng Pangulo ng ganon, no? Dahil kailangan talagang
mauna ang mamamayan para sa kanya. Hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang presidente. Correct. Diba yung mobilization lang yan, tinitiyak. DOH, dapat ready kayo lagi. DPWH, ganyan. Ang DBM, ready ninyo yung pondo kasi mai-release ninyo yan. Ang DOLE, mag-ready kayo ng mga livelihood assistance dyan para yung mga kababayan natin matulungan makarecover. Dito nyo makikita kung paano kumilos ang gobyerno, kung bakit naging successful itong nakaraang bagyo na uwan, no, in terms of preparation. Unti ng casualties, no? Ang konti-konti ng casualties kumpara sa Typhoon Tino. Kasi sa Typhoon Tino talagang hindi inaasahan na ganun kalakas yung Typhoon Tino. Kaya talagang yung paghahanda ba, yung paglilikas ng mga tao, hindi nagawa ng masyado. Kaya mahigit 200 lang namatay at meron pa nga ilan na hindi pa nakikita. Ito, sa Typhoon, Super Typhoon Uwan, no, talagang nakapag-prepare po ng husto ang ating gobyerno, ang national at ang local government nakapag-prepare at marami po talagang nilikas na taong bayan dahil talagang pinoject nila na talagang napakalakas ng bagyo. Kaya nakapag-prepare ang lahat ng tao, no, sa pagdating ni Uwan at na-minimize yung casualty. Kung hindi ako nagkamali, wala pa 50. Kasi preemptive evacuation talagang in-insist talaga nila yan. Tapos, teka muna, Palerista, ano masasabi mo doon sa mga vloggers, sinasabi nila, ang daming namatay sa ganon. Tapos yung pala yung panahon ni Digong, mas marami pa yung namatay. Naman. Ayun na nga hindi natin maintindihan sa mga dilis vlogger na hindi rin masyadong nakapag-aral. Banat ka agad. Masira lang si PBBM, di ba? Banat ka agad. Hindi nila alam yung sa amo nila mas maraming namatay. Yung 400 At plus saka nakalimutan nyo ba yung doon sa Bisaya, Binagyo? Nagtaasan yung mga langis, yung presyo ng gasolina. Yung bangko sarado kasi wala pa rin kuryente. Samantalang dito kay PBBM, pagkatapos ng bagyo, isang araw kinabukasan, kumpuni lahat, kinabukasan may kuryente na. Correct. Wala kang makikitang nagreklamo kasi mabagal. Sorry. Di ba sabi ni Digong noon, sorry, patawarin nyo kami kasi mabagal ang ganyan-ganyan, mabagal ang pagatid mabagal ang pagatid ang responde ng gobyerno. Kay PBBM walang ganun. Kasi si PBBM trabaho kaagad. Habang wala pa yung bagyo, ginagawa na niya ang mga trabaho niya. Isa pa, nabanggit mo yung presyo. Hindi pa ako tapos sa risk ko. Hindi gaya ni Digong. Habang binabagyo, nasa Kulambo. Nagigis-gis na pa. Bilagyan mo yung presyo, di ba? Ang presidente, para maiwasan yan, kasi may ibang nananamantala, tataasan yung presyo ng langis, tataasan yung presyo ng ibang commodities, nagdeklara po ng state of national calamity. Malaki po ang ibig sabihin yan. Sinasabi kasi ng mga dealers, ayan, kukurakutin na naman yung pondo. Pagkakataon na naman sa gobyerno para nakawin yung pondo. Hindi po. Marami po ang benepisyo kapag nagdeklara po tayo ng state of calamity sa kabuuan po ng Pilipinas. Una, yung presyo po ng mga commodities, nandoon na po siya sa presyo niya. Hindi siya aangat dyan. May price freeze po tayo na tinatawag according po, base po sa RA 7581. Bawal po magtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin gaya po ng bigas. Andyan din po yung sardinas, tubig, gamot, LPG at iba pa. Ganon din po ang DTI, ang DA at ang DOH ay magtutulungan po sila para protektahan po yung mga mamimili doon sa mga abusado ng mga pamilihan. Napakabilis umaksyon ng gobyerno na to, no? Lalo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niyo ba nakikita kung gaano kaayos tong pangulo natin? No? Hindi niya kasalanan yung mga namatay. Naman. Bakit may nagnanisi ba sa kanya? Hindi ko. Teka muna. Di ba? Hindi niya kasalanan yun. Pero anong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagsusorry siya na madami ang namatay. Hindi niya kasalanan yun. Dahil act of God po yun eh. Nature po yung nangyari na yan. Ano? Pero kung gaano siya ka-humble, no, na Pangulo, na tao, no, siya ang nag-apologize na hindi niya gusto na mangyari, kumbaga. Pero yung mga dilis na aanga-anga, no? Meron namang ibig sabihin nung pagsusorry niya. Kasalanan niya kasi nagsorry siya. Kasalanan dahil linakaw daw niya yung pondo ng bayan. Dahil sa pagsusorry-sorry niya na yan, etong si Harry Humba, may post. Ano sabi niya? Sabi niya, kapag si BP Sara na ang presidente natin, hindi na tayo babagyuhin. Wow. Ano gagawin niya? Ako, ang alam mo, Diyos yung isa eh. Di ba? Ang daming ang problema dyan, ang daming mga ogag na naniniwala ron. May naniniwala doon, Palerista. Ang daming naniwala na kayang pigilan ni BP Sara ang bagyo. Di ba? At paano niya pipigilan yan? Kami ay bagyo. Na hindi. Di ba? Yan ang problema sa ilan nating mga kababayan ng mga dilis na
kahit alam nilang mali, pinapaniwalaan nila. Kahit alam nilang tama at makatwiran, binabaliko nila. Kahit alam nilang niloloko na sila o binobola lang sila. Maniniwala pa rin. Maniniwala pa rin Oo. sila. Diba? Kasabay po ng pagdideklara ng state of calamity, syempre yung availability po ng quick response funds no, na magagamit ng ating mga lokal na pamahalaan. Importante po yan para mapabilis po yung pag-recover ng ating mga biktima. Ang DBM, ganun din po, pinadali po nila yung pagre-release ng mga realigned na pondo. Kung di ako nagkakamali, yung QRF, nirelease yung 1.6 billion. Tapos ano pa yan, nare-replenish pa yan. Nare-replenish yung pondo na yan. At ganoon din po, yung proseso natin sa pagbibid, medyo mag-a-adjust po yan dahil nasa state of calamity tayo. Mas mabilis na serbisyo para sa mga kababayan. Less tayo sa red tape at mas mabilis po yung ating tulong. Kaya importante po na nadeklara ito pong state of national calamity. So, Pati ata sa ano yan, yung tungkol sa mga paglo-loan. Yung bayad, moratorium. Yung bayad sa, ano muna, Naka-hold sinuspend muna yan. muna yung pagbabayad sa GSIS ata sa SSS. Even yung rentals, Pag-ibig, no? contributions. Tapos yung mga members ng Pag-ibig, GSIS sa SSS, nakakautang sila kapag meron state of calamity. sabi pa ng mga OGAG, bakit 20K lang ang ibinigay sa mga nasalanta ng bagyo? Bakit 20K lang? Yung doon sa lumabas sa butas, 80K. Diba? Tanong ko sa inyo, Yes, nung panahon ni Digong, may nabigyan ba ng 20K? Nung panahon ng kalamidad? Sige, mag-search kayo. Mag-research kayo, 20K? Wala! Hindi, ang inaano nila, yung palerista yung una, yung 5,000 saka 10,000 eh. Yung una daw binigay. Paano daw makakapagtayo ng bahay yun? Kasi sabi ni BBM, 5,000 para sa partially damaged, saka 10,000 para sa fully damaged na bahay. No? Ang sabi ng mga dealers, Ogag. no? Paano magkakasya sa pagpapatawan tayo ng bahay ang ganyang amount? No? Inasa na nila lahat Oo. sa gobyerno. Oo. Sa dinami-dami Hindi, na saka biktima. masyadong literal Oo yung nga. pagtulong na sinasabi nila. Ganyan sila. Ganyan sila kailutil. Dahil hindi naman doon matatapos Yan. lang ang tulong ng gobyerno. Oo. No? Correct. Yan is cash lang yun. Marami pang tulong ang ibibigay ng gobyerno. Hindi At hinto doon. hindi naman pwede rin na lahat ibibigay 100%. Kasi unang-una, wala namang budget na nilaan dyan. Oo. Correct. No? At hindi kaya ng gobyerno na bayaran lahat ng pagpagawa ng bahay ng mga nabiktima ng bagyo na yan. At wala may gusto niyan. Walang may gusto niya. Kaugnay niyan, linawin lang natin no kasi ito recently nagiging issue din ito no. Yung pag-i-issue po ng 1.3 trillion pesos po na program funds para po sa last quarter no o fourth quarter po. Ito po yung sinasabi na pinag-uusapan na isang araw na na-release na po yan para magagamit natin yan sa pangkalahatan na hindi lang sa disaster response. No? Itong 1.3 trillion pesos, kasama na dyan yung pondo sa education, kasama sa health, at sa iba pa pong mga aktibidades ng gobyerno para mapanatili natin yung ating Sinasabi nila, kaya hindi nila na masumadsad. sa baha o sa recent events lang gagasusin niya Hindi po. pera na yan. At least, may mga nagsasabi pa na kukurakutin lang namang ng mga public officials yan. Mali po. Kasi, una-una, yung mainstream media na nagtatanong dyan sa tungkol sa, ano na yan, o nagre-report tungkol sa 1.3 trillion na budget na nilabas na yan, mali rin yung pagkakaintindi. Kaya pati yung mga tao, nagkakamali din ng intindi. Pero papaliwanag ko lang po, natatandaan nyo po na recently lang, meron lumabas na news na ang GDP natin ay 4% lang for the third quarter. No? Ibig sabihin, bumaba po ang takbo ng ang laki ng ating economy, yung paglago ng ating economy naging 4% lang, na ang inaasahan ay 5.5%. Bakit po? Isa po sa mga dahilan dahil nag-control po ng labas ng pera ang gobyerno. No, yung government funds po dahil nga sa mga kurakot na patunay na nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-control po sila. At yung mga ibang department natatakot maglabas kasi baka mabulilyaso o ma-involve o masilip, no? Kaya ang ginawa talaga i-control yung gastos ng pera ng gobyerno. Sa pag-control ng gastos ng pera ng gobyerno po, meron pong epekto 'yon, no? Nagkaroon po ng epekto sa ating economy kaya bumaba po ang ating growth to 4%. Ngayon, ito pong 1.3 trillion para po i-pump prime. Ibig sabihin palakasin po ang ating economy for the last quarter of 2025. No? Para naman makabawi yung mababang growth natin ng third quarter ng 2025, makabawi kahit paano sa fourth quarter ng 2025. Kaya po 1.3 gusto ni BBM gastusin na lahat yan para makatulong sa paglago ng ating ekonomiya. At saka nakalaan naman talaga yung pondo na yan. Program fund yan eh. Nakalaan yan para gastusin.
Last quarter Yes, yan. yan kasi ang binabanat na naman ng mga galit kay PBBM na kukurakutin daw yung budget na yan. Yung pondo na yan, which is hindi naman po yun mangyayari. Correct yan. And generally, kung papansinin natin yung naging disaster response ng ating gobyerno, very coordinated no? Efficient yung pag-aksyon, mabilis yung pag-aksyon na naramdaman agad ng ating mga kababayan yan. At malaking bagay po dyan yung pagtutulungan ng LGU, ng mga national government agencies, of course, lahat yan under the leadership Saka of the ano yan President. ng 1.3 trillion, karamihan yan mapupunta sa social services. Correct. Malaking bagay yan. Iikot talaga po ng magandang ating ekonomiya. No? Correct. Agriculture. Kasi syempre, Agriculture, sa mga magsasaka. Ibibili nila ng bigas yan. Oh. Ibibili nila ng mga dilata yan. Ibibili nila ng mga noodles yan. So yung pera na yan ay magagamit para umikot ang ekonomiya At natin. kahit papano, itong darating na Pasko ay may magkaroon naman tayo ng kahit papano decent celebration of Christmas. At tanong, nung dating administrasyon, nakapaglabas ba sila ng ganyang kalaki para ipangtulong sa mga kababayan natin? Meron sa formally. Ilan lang nakinabang? Ilan nga lang nakinabang? doon sa mga binagyo, wala, di ba? Wala kasi nga, marami nagsasabi, dahil nagkabuli-bulilyaso yung budget ng Pilipinas nung dati. Correct. Hindi gaya ngayon, di ba? Dahil hindi magnanakaw ang presidente, kaya nakapaglabas ng ganyang kalaking pera na ipangtutulong sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo. Okay. Anyway, sige, move on tayo sa ating last topic no for this podcast no. Si Pangulong Bongbong Marcos binigyan niya po ng papuri at respeto at paggalang yung mga kababayan natin, mga bayaning sundalo na binawian po ng buhay matapos pong mag-crash ang helicopter ng Armed Forces of the Philippines. Bigyan lang natin ng pagpupugay itong mga sundalo at basahin natin mga hero no. Una na po dyan si Captain Pauli Dumagan, si Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Si Sergeant Ives Sijub, si Sergeant John Christopher Golfo, Si Airman First Class Erickson Merico at si Airman Amir Kaidar Apyon. Sila po yung mga matatapang po ng mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para po sa disaster response. Kinakailangan po nilang magpalipad at para matulungan po yung ating mga kababayan na biktima po ng sakuna. Yun nga, sa kasawiang palad po ay nagkaroon ng problema ang kanilang helicopter at bumagsak at kinasawi ng kanilang mga buhay. Ang amin pong paggalang at pangungulila po sa buong pamilya ng mga pumanaw ng mga sundalo. Kayo po ay bayani at malaki po ang inyong naiambag sa ating lipunan. Tama. So, last na ba yun? Last na yon, last na. Love for all. Ay, oo nga pala. Love for all. Kanina pinakita na natin. Yung schedule. Schedule, wala pa. Basahin na lang, basa tayo ng mga post. Basta yung comments. mga comments. Sabi ni Teng said Nanre. Hernandez yan. Hernandez. Dami alam ng mga dilis. Nung si Digong nga, ang tagal ng response, wala talaga sila sa kalingkingan ni PBBM. Ay, tama po yan. Correct. Kumbaga si Digong, kukulang ni PBBM, nagupit pa ng Delcater. Ganon. Diba? Kukulang nagupit pa. Oo. Ito, sinabi pa ni Parastional, kahit daming nag-call out kay Duque, noon, bingi si Digong. Correct. Hinayaan niya lang. Hanggang nangyari, naupo na yung pondo. Sabi ni Ma'am Cecilia Adya, kami ay apoy na hindi mapatay. Meron isang Ay, kanta na muna tayo bago mag-closing. Sige po. Granted yung request niyo. Ito, grade 3 ata to. Ardel Talion. Diyos ko, bakit di sinigurado yung helicopter? Aksidente po yan. Di po pamasasabi po yan. Kasi baka sino yung nag-comment na yun? Agnes. Baka hindi mo alam yung helicopter na yan ay binili nung panahon ni Digong. Baka hindi mo po alam yan, kaya ganyan ka mag-comment. Sabi ni Kiko, substandard daw yan kasi ninakaw ng presidente, ninakaw daw ni PBBM. Sino ba bumili niyan? Hindi yan substandard, luma. Tsaka aksidente talaga yun, walang may gusto niyan. Philippines Golden Choice. Mabuhay po mga PBBM vloggers. God bless you so much po. Kay Steph, honey, yung Negros sana mapuntahan din ng presidente, mabigyan ng tulong. Hanggang ngayon, wala pa. Yan po yung ating panawagan sa DSWD na ma-actionan nila dyan. I-scroll down yung Alex. May mahabang comment sa taas eh. Sige, tingnan natin yung comment na mahaba. Basahin natin yung comment na mahaba. Ang comment na mahaba. Scroll down. Taas. Asa ba yung... Pataas. May mahabang comment dyan eh. Sige, habang hinahanap po. Si Sabi Steph Honey. Ano? Ayan. Ayan. Si Star Barrett. Pala yan. Sige, basa.
Sige, Kakopi. mga mangmang lang po talaga at may hina ang utak ng mga hindi na-appreciate ang ginagawang pagtatrabahong ginagawa ng ating mahal na Pangulo na si BBM. Kung tutuusin nga po, ay napaka-generous ng ating Pangulo. Totoo yan, totoo yan, totoo yan. Parang nahawa na sa akin ito kapapanood. Mr. Sa Barrett. Barret, kamyo ka dyan. Nagiging palerista ka dyan. Ayun na, 129. Yun. Mga ka-BBM, i-scan nyo, nakikita yung QR code dyan sa gawing kaliwa ng screen. Scan nyo yan. Website po ng ating presidente yan. Mga accomplishments ng presidente, makikita nyo dyan. At saka huwag niyo po kalimutan ha, doon sa sumbong sa Pangulo, active po yun. Kung mayroon kayong gustong isumbong sa ating presidente, pwede niyo po ron sabihin. At bago tayo matapos, pasalamatan yung mga OFW na nanonood sa ating grabe sakripisyo nila. Ang dami. correct. Sa Amerika pala, alas 3 na madaling araw na yun. Nanonood, nanonood. Isipin mo kanina nang nagsimula tayo, alas 2 na madaling araw doon para lang makita yung kagwapuan natin tatlo. Correct. Maraming salamat Diba? po. No, Isipin nyo, maraming salamat sa mga OFW. Alam namin na nag-a-adjust kayo ng oras para masilayan ang kagwapuan naming tatlo. Maraming salamat. Si po sa inyo. Harbs Antonil, shoutout po sa inyo mga sir. May interview natin yung ilang OFW dyan sa California, Nevada, no, at San Francisco. May interview namin kayo, no, at mapa-flash natin, mapapakita natin dito sa Salamat PBBM. Hintayin niyo po si Ka-Coffee. Andiyan Yan, tayo, sa US. third week and fourth week ng November. Oo. Ayan, mga kabibig, wala kayong sabihin? Hey, Okay na. ikaw muna. Ay, kami, request kanina. Ano? Kami ay apoy. Bakit? Okay. Hindi, Wow! kaya mamay. Closing. O siya, sige. Gusto ko lang pong pasalamatan, of course, ang ating bagong Pilipinas Studios. Lagi maganda yung ating setup, maganda yung ating mga itsura sa screen, no? And kay 31 Million Movement at kay Mark Ian Everyday. Kasama po natin sa podcast na ito. Maraming salamat po. I-follow niyo po ang aming mga Facebook at TikTok and YouTube pages, no? Yayam Dizon po yung sa akin, kay Palarista TV, kay Ka-Coffee, then 31 Million Movement, then si Mark Ian Everyday. Pati po yung bagong Pilipinas na page, please follow po. No? Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik sa amin at sa paglaki ng aming mga views, ng aming mga followers. Maraming salamat. Yan, maraming salamat mga kabibig sa mga patuloy na sumuporta at nanood sa ating podcast natin ngayon. Ka-26 na to. Ka-26 na lagi namin kayo kasama. Maraming salamat po. Okay, kanta na. Kami ay apoy na hindi mapatay. Ayan, agad dyan lang kaya namin lyrics. Bye! See you next week, Kami.